Merry Christmas! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Lagi naman tayong merry, kahit hindi Pasko, ay nagagalak ang ating puso sa kabutihan, sa kabaitan at katapatan ng ating Diyos. Say Amen! Malakas sa Amen! At alam natin na ilang araw na lang, sige nga, ilang araw na lang at Pasko na. Tama, no? Usually, ang aking anak na bunso, lagi niya nagbibilang. Minsan, inekisan niya pa kung ilang araw at Pasko na. 24 days at? Sabihin nga natin, 24 days at? Ayan, no? Ang sabi nga naman, ready na ba kayo? Mahina. Ready na ba kayo sa Pasko? Dahil alam natin, marami ang nagpre-prepare na. Tama ba? Naghahanda na. Alamin natin, kami po sa tinatawag na youth, ang aking mga kasama, gayon din sina Ate Kat, kami nagpre-prepare kasi tinatansya ho namin mga 215 mga kabataan na dadalo sa iba't ibang churches, yung church natin doon sa Nuvali, sa Laguna, sa Paradahan, magkakaroon kami ng joint fellowship. At hindi biro po yung bilang. At ang piniprepare namin, yung food, yung program, at yung mga games, raffle, at ganyan din yung budget. Hindi lamang yung sa tinatawag na youth, sa children. Nag-meeting din kami ni Ate Marian last week. At kami ay nag-prepare din sa upcoming na Christmas party ng children. Tinataya hong mga 100 to 150. 200, mali pa pala ako. 200 ng mga bata na pupunta dito at makikisaya sa Christmas o sa year-end party. Di ba? Preparation. Mga nanay, say amen. Sino dito ang sinisingit na yung kanyang pag-grocery? Sinisingit na yung tinatawag na mga rekado sa salad? Say amen. Yung iba ay tinatawag na rekado sa tinatawag na lulutuing mga pansit at spaghetti, wais yan. Kapag halimbawang naghahanda ka. Mga tinatawag na mga lahat tayo, sino kaya dito ang tumitingin na sa Shopee at Lazada ng kanyang kinatawag na Christmas outfit? Naalala ko tuloy isang kabataan, talagang ang ganda ng kanyang suot. Sinabi ko, pang Christmas na yung suot mo Diba? Tinitingnan na natin, ito ang susuotin ko, ito ang aking bibilin. Para, ito ang terno para pagdating ng Christmas party. Ay, maganda ang aking susuot. Sino po ba ang naghahanda? Sino na dito ang naghahanda ng tinatawag na yung mga bibigyan ng regalo? Ay, yung iba naghahanda na. Ito ang bibigyan kong regalo, ang aking inaanak, ang aking pamilya. At huwag mo nyo kaming kakalimutan doon ni Pastor, ni Bishop, sa kanina Nanay Reggie. Hello, say amen. O, tinan mo mahina. Diba? Importante ang preparation at paghahanda. Say amen. It is very important. Why? Number one, kapag ikaw ay nagpe-prepare, sinasabi doon that it saves time and effort. Nakakatipid ng oras, hindi nasasayang yung effort. Hindi ka masyadong mapapagod. Yung bang kaunti na lang oras at panahon sa magbibigay ng effort and time. Mawais yung mga taong nagpe-prepare. Pangalawa, it reduces stress. Dahil pagdating ng Pasko, marami ang na-stress. Say amen. Marami na pressure, aminin natin. Maraming nagwo-worry and anxiety, and preparation, it reduces stress, anxiety, pressures, and worry. Number 3, it helps us to respond some challenges. Tumutulong ito kapag halimbawang may mga problema tayong ma-encounter. Tama nga ba? May mga problemang na-encounter sa Pasko. Say amen. Tumutulong ang preparation para kung ano man yung ating mga problemang dumating, ay handa tayo. At pangapat, that preparation is very important because it increases productivity. Pag prepare ka, marami kang na-accomplish. Say amen. And it leads you to success. Then number 5, it makes you confident. Kumpiyansa ka sa biyaya ng Panginoon
Sabi nga nalang termino ng mga Pilipino, maiiraraos din ang Kapaskuhan. Say Amen. Kaya, ano ang sinasabi sa atin? That we prepare only in physical? No! We are Christians, say Amen. That we prepare not only the physical, but most of the time, the emotional, the mental, and our spiritual. Because the center of Christ is, center of Christmas is, regalo, activity, no. Pamasko, no. Ano, Christmas party, no. The center of Christmas is only Christ. At ito ang sinasabi sa atin, that we should prepare our hearts for Christmas. Say amen. Ito ang nais gawin ng ating Diyos. Pagpasok pa lang December 1, pine-prepare na natin ang ating puso, ang ating isipan sa araw ng Kapaskuhan. Say amen. Itinaon ko lang sa Christmas, pero we can consider that we must prepare in our daily life. Pwede rin sa upcoming na year 2025, pwede hong gamitin ito. Pero dahil sa Kapaskuhan, itinema lang ho natin ito. Tayong lahat ay tumayo at basahin natin ang Luke 2. Pakiclick nga po. Yan ang ating preparing our hearts for Christmas. Luke 2. Verse doon po ate sa kuya, sa una pa lang, sa unang pinapakaano. Verse 11 pagkakala. Nandun na po ba tayo? Sa Luke 2, verse 11. Sabay-sabay po tayo. Pinanganak ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas niyong siya ang Christ, ang Panginoon. Ito, 12, ito ang palatandaan ninyo. Makikita nyo ang baby na nakabalot sa salampin at nakahiga sa manger. Tayong lahat ay yumuko at patuloy tayong kumonekta sa presensya ng ating Panginoon. Pinagpala kami sa umagang ito, aming Ama. Lubos ang aming pasasalamat sa kabutihan mong lagi naming nararanasan, sa pag-ibig na hindi nagbabago kailanman pa man, Panginoon. Kaya kagaya ng sinabi ng aming lingkod na kapatid, na kulang ang salita, Panginoon, at walang angkop na salita para iakma sa kadakilaan mo, O Diyos. Kaya ang aming papuri, ang aming pagsamba ay tanging sa iyo lamang. Sa Diyos na buhay, na patuloy na nararanasan namin ang kanyang pagkilos sa aming buhay, itinataas ka ng aming labi, Panginoon. Iyo ang gawain ito, ikaw ang siyang maghari, Panginoon. Ibaba mo kami, Panginoon. Walang karapat dapat sa amin. Nabubuhay kami dahil sa biyaya ng Panginoon. Salamat dahil sa iyong banal na dugo. Nilinis kami sa lahat ng aming karumihan. Binigyan kami ng kalayaan, Panginoon, upang sumamba, Panginoon. Upang makapag-fellowship sa iyo, Panginoon. Upang maranasan namin ang pagbuhos ng Banal Espiritu sa kalagitnaan ito. Bubuksan namin ang aming puso, ang aming isipan, pagkat iyo ang salita, Panginoon. Tunay ngang hindi kami nabubuhay sa tinapay, nabubuhay kami sa salita ng Diyos, Panginoon. Hayaan mong maging kalakasan namin, gabay namin, at tagumpay namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Iyo ang gawain ito, Panginoon. Sakupin mo ang lugar na ito. Patuloy na maging malaya ang Banal na Espiritu Santo sa pagkilos. Tunay nga tagumpay, pagkat ang pangalan mo ay mananagumpay. Sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, winawaksin namin ang anumang gawa ng kaaway, anumang, Panginoon, ang kawalan ng interes, anumang antok, Panginoon, anumang pagabagin, Panginoon, sa isipan. Bagkus, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, patuloy kang mangusap sa amin. Kami ang iyong bayan, kami iyong mga anak, makikinig kami ng aming amang nasa langit. Purihin, sambahin ang pangalan mo. Kailan pa man, sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, lahat ay magsabi ng malakas, ha? Amen! Palakpak sa Panginoon! Para sa Panginoon, malakas po. How to prepare our hearts for Christmas. Ang unang bagay na dapat piniprepara natin, that we should reflect God's goodness. Ang Bethlehem o ang kapanganakan ng ating Panginoon, it is a picture of God's goodness. Say amen.
Ito ay larawan ng kabutihan ng Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin upang tayo hindi lamang magkaroon ng kaligtasan, laksa-laksang biyaya ang ating tanggapin. Say amen. Reflect God's goodness. Sinabi sa Psalm 77 verse 11 to 12, I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember the wonders of old. I will ponder the works of the Lord. I will remember the mighty deeds of the Lord. Tingnan natin sa Tagalog. Gustong-gusto ko yung sinasabi sa Tagalog. Sige ho, tingnan natin. Tayo na may mga kapwa Pilipino. Sinabi doon sa Awit 77 verse 11, iisipin ko yung mga ginawa mo, Lord. Yung amazing mong ginawa, iisipin ko ulit. Hindi lang isa, 2 beses binanggit, iisipin ko ulit. Babalikan ko lahat ng iyong himala. Iisip-isipin ko ang nakakabilib mong gawa. Pag dumating ka sa tinatawag na 13, may iba mang Diyos na kasing dakila mo. Hello? Hello? Dahil tandaan natin, for the year 2024, naranasan natin ang kabutihan ng Panginoon. Say Amen. Tingnan nga natin, alam ko naman na mahilig tayong mag-flashback, di ba? Grabe yung kabutihan ni Lord. Kaya ako pag sinasabi ko, Lord, ang galing mo. Alam nyo ba, noong year 2024, nakaranas po ako na tinatawag na bayaran, yung tinatawag na nawala po kasi yung resibo at accountability ko. Kasi ako po ay cashier at gayon din taga material control, lahat po sa opisina. Ganun, material controller, cashier, at nawalan po ng 13,000 mahigit. Almost 14,000 mahigit po sa office sa resibo. At kailangan ko pong bayaran ito. Ang sabi ko, ang sahod ko po ay 7,000 kada isang buwan. Kung mamaminus ng 3,000, magkano na ang aking magiging sahod? Sinabi ko sa asawa ko, ang kinsenas nating tatanggapin, 2,000. Sa katupusan, 2,000. Kakasya kaya? Hindi. Kahit ikaw ay binata, hindi kakasya ang 2,000 to sustain the family. Sabi ko, Lord, hindi kakasya. Kahit anong kinocompute ko, mahilig akong mag-compute. Yung lahat ng mga tinatawag na expenses, kinocompute ko. At estimated na kulang-kulang 20,000 ang aming expense kada isang buwan. What is the deficit? 20,000 less mo sa 4,000, 16,000. Pero hindi mo pwedeng kalkulahin ang biyaya ng Diyos. Ano lang ang i-add mo? Your expenses, you must add faith. Hello? Plus faith. 4,000 na lang yung kada buwan ko, pero dahil mayroon akong pananampalataya is equals to God's provision. Say amen. Diba? Pananampalataya. Prinobide ni Lord lahat ng aming pangangailangan. At alam ko na prinobide ni Lord ang lahat ng iyong pangangailangan. Say amen. Kailangan ko mag-sales. Kasi kung kulang ang aking sahod, ang kailangan ko ay mag-marketing kasi nasa real estate ako. Ang tanong, may kakayahan ba ako? Hindi ho malawak ang aking tinatawag na advertising. Pero mas malawak ang kapangyarihan ng aking Diyos. Because yung kakayahan mong maliit plus prayer is equals to God's work. Say amen. Hindi siniro ni Lord ang sales ko. Mula hanggang December, higit pa sa aking tinanggap, higit pa sa aking isipan, ang ginawa ng Diyos sa aking buhay. At alam ko, marami sa inyo ang kahangahangang ginawa ang Panginoon. Tama ba ako, Ate Jelly? Minsan hindi na nga tayo nag-work, si Lord na nag-work. Totoo! Yung meron akong isang kapatiran dito sa atin, sabi ng isang kapatiran natin, si Sister Agnes,
magli-leave siya kasi nag-burn out siya. Alam mo ang favor ni Lord? Nag-leave siya with tinatawag na therapy, which is mental therapy. Bibigyan siya ng therapy para siya makondisyon ulit. Yung therapy na yun, pag ikaw ay nagpa-therapy, kailangan bayad? Kailangan ikaw ang magbayad. Kumpanya ang nagbayad, plus bayad pa siya sa pagte-therapy niya. Buong sahod, bayad pa siya. Nag-leave na siya, buong sahod, meron pa siyang tinatanggap. Gaano yung favor ni Lord na ibinibigay sa atin? Say amen. Remember, reflect the goodness of the Lord. Gaanong pag-iingat ng Panginoon sa ating mga magulang? Say amen. Tayong mga magulang, di ba, inaalala natin ang ating mga anak. Sabi ko lagi, anak, pagtatawid ka, kailangan maraming tao. Huwag kang tumawid na ikaw lamang isa, dalawa, tatlo. Dahil nakikita ko, pero gaano yung pag-iingat ng Panginoon, umuwi ang iyong anak ng ligtas? Gaano yung paglingap ng Panginoon sa iyong mga magulang? Ang mga anak gusto na kailangain ng magulang, pero kulang ang ating panahon. At may pamilya, kung gaano kabuti ang ating Diyos sa magulang natin at ating mga kapatid. Kaya sinabi, amazing ang iyong ginagawa. Napakagaling mo, Lord. Say amen. Anong koneksyon nito sa Pasko? Dahil most of it, maraming mga tao at Kristiyano, pag Pasko, nagre-reklamo. Say amen. Tama? Because if you remember, if you reflect the goodness of God, it cultivates, it promotes a gratitude heart. Say amen. Nag-uumapaw yung puso mo sa pasasalamat sa biyayang tinanggap mo. Say amen. Walang magsasabing hindi ako mapalad. Alam mo, ang lungkot ng Pasko ko. Bakit? Kasi, nung Pasko sagana ako, pero ngayon, kakaunti. Kung ang ating pananaw ay sa mundong ito, magre-reklamo ka. Sino ang pananaw natin? Sino ang batayan natin? Ang salita ng Diyos. Anong sinabi sa Efeso? Sige, tingnan natin. Efeso 1. Hello? Nandun na ba tayo? Nangungusap ang Diyos. Say amen. Inihahanda ang ating puso. Efeso 1. Ano sinabi sa Efeso? Sige po, magbasa po tayo ng salita ng Panginoon. Efeso 1. Verse 3. Doon po ba tayo? Sige, basahin niyo ang salita ng Panginoon. Ano sinabi ni Pablo? Magpasalamat tayo sa Diyos at Tatay ng Panginoon nating si Jesus Christ. Dahil connected tayo kay Christ. Ang unang blessing is the connection of the Lord. Because of the birth of Jesus, and by faith, we are connected. Sinabi, binilnesya tayo ng lahat ng klaseng spiritual blessings na galing sa langit. Ano-ano yun? 4. Bago pa ginawa ng Diyos ang mundo, pinili niya tayong maging Kanya. Wow! Sa dami-dami ng tao, bilyon na ito, ikaw ay pinili ng Diyos. Pangalawa, ginawa tayong banal at malinis sa harapan niya. Ikaw, tingnan mo nga yung katabi mo. Ikaw ay banal. Tekala. Parang nagkakamali yata. Sabihin nga natin sa sarili natin, ako ay banal. Alam mo, kung yung salitang banal, hindi ko masasabi yun eh. No. Ikaw ba, sarili mo, kumpiyansa ka, sabi mong banal ka? Sige nga. May kompetiban ka bang sabihin na ako ay banal at malinis? Walang isa sa ating magsasabing, ako ay banal at malinis. You are not deserving. I am not deserving. But because of Christ, ikaw ay banal at malinis. Wala bang palakpak sa Panginoon?
banal at malinis, hindi pa natapos yung blessing mo. Dahil sa pagmamahal niya, nag-decide ang Diyos na ituring kang anak dahil kay Jesus Christ. Ito talaga ang gusto niya mangyari. 6, pina-experience sa atin ang pambihirang kabaitan na ibinigay niya sa atin na walang bayad sa tulong ng minamahal niyang anak. Kaya dapat nating purihin ang ating Diyos. 7, sinacrifice si Christ, ang kanyang dugo at buhay para iligtas tayo. Bigyan tayo ng pagpapatawad sa ating kasalanan. Ang sabi ni Pablo, grabe, sobrang bait ng Diyos. Hindi pa siya diniin niya sa 8, sobra ang kabaitan ng Diyos sa atin. Dahil talagang matalino at marunong ang Diyos, ginusto niyang ipaalam sa atin ang sikretong plano na ginawa niya sa tulong ni Christ. Nung pinasa kong gustong ipaalam ni Kristo yung secret niya. Sino dito yung may mga kaibigan? Matalik. Kanino ka may confidence sabihin yung mga sikreto mo? Doon sa mapagkakatiwalaan at doon sa yung kaibigan. Kaano ka confident at sinabing, ipinaalam ng Diyos maging ang sikreto niya sa iyo? Kaanong kabuti ang Panginoon sa atin? Sobrang bait ng Diyos. Say amen. Isang malakas na hallelujah. Sabihin nga natin. Reflect the God's goodness. Dahil it disconnect envy. Nawawala ang inggit kapag ang puso ay nagpapasalamat. It disconnect also the worriness and our anxiety. Hindi lang po sinasabi doon, it transform our mind. Binabago ng Diyos ang ating isipan. To a bright future. May magandang hinaharap at kinabukasan ng Panginoon. Because, sinabi ni Ate Reggie, sino nakikinig, that a gratitude heart, it attracts blessings. Napakasarap kasama ng taong yung bang marunong magpasalamat. Di ba, no? Hindi ka magsasawang bigyan. Pero yung taong mareklamo, masarap bang pakinggan? Masarap! Iwan! Kaya yung mareklamo na iiwanan ng blessing, say amen. Those who have a gratitude heart, they appreciate kung ano yung meron sila. Hindi nila hinahanap ang wala. Say amen. Pinagpala tayo sa Pasko. Walang magsasabing mas mapalad sila, mas mapalad tayo. Dahil maaring kulang ang ating mga tinatawag, baring wala kang bago, pero may bagong buhay kay Kristo, say amen. Maaring sabi mo, kulang yung iyong handa, pero kasapatan mo si Kristo, say amen. Sapat na yung Pasko na kasama natin ang ating Panginoon, say amen. Kung titingnan mo doon sa Luke 1 verse 46-55, no? Yun yung Mary song, no? Si Mary ay napupuno ng pasasalamat sa Panginoon, say amen. Tanungin nga natin ang ating sarili, yung totoo. Kung ikaw kaya si Maria, magre-reklamo ka ba? Sabi nung siya, hindi. Yung bang bibit-bitin mo, hindi na mo, di ba? Sino dito mga nanay, say amen. Yung nagbuntis ka, hindi ka ba nagreklamo? Tumawa yung mga nanay. Minsan, di ba? Di ba? Minsan ka, di ba? Yun na lang, di ba? Ba't ba, Lord? Pinakli mo na lang sana. Pero 9 months na nagbuntis si Mary. At hindi lamang yun. Wala pa sa kanilang magpatuloy sa di ba? Hindi nagreklamo si Mary. At si Kristo saan? Sa manger. Hindi rin nagreklamo si Mary. Bagkus si Mary ay napuno ng pagpapasalamat. Kung titingnan mo sa Luke 1:46-55, hindi pa man nangyayari, pero pinasasalamatan niya ang Diyos sa lahat ng mga bagay na nangyari sa kanya. Say amen. Because a gratitude heart always
has a faithful mind unto the Lord. Say amen. Then Mary kept all these things reflecting on them in her heart. Ano pa ba ang sinasabi ng Panginoon sa atin? Then, pangalawang bagay, that we should act as a children of light. Say amen. Sinabi doon na ang Christmas, it is a advent of anticipation. Tama ba? Na, kala ko noon 400 years, for 700 years, ng propesya, nagkaroon ng kaganapan. It is sa Isaiah 9 verse 6, sinabi na isisilang ang mula sa lipin ni David, at magiging tagapamahala, magiging dakilang tagapayo, walang hanggang ama at prinsipe ng kapaya. For 700 years silang naghintay. At dumating ba pinanganak ba ang hari? Say amen? Nangyari. At ang Pasko raw, dapat pala tayong mga Kristiyano, we anticipate of coming King. Say amen. Dahil kung ipinanganak si Kristo at nakita natin pinako siya sa krus at muling nabuhay at umakyat sa langit, babalik muli ang ating Diyos. Say amen. Yung pala, dapat pala may tayo na babalik ang ating si Jesus. Say amen. At kung babalik si Jesus, sabihin mo nga sa katabi mo, ready ka ba? Doon pa rin no? Dapat ready tayo. Ano yung readiness sa sinasabi? Kapag ikaw ay handa, ang lahat ng iyong ginagawa ay para pawang sa kapurihan ng Panginoon. Para kapag nasumpungan ka ni Lord, ginagawa mo ang lahat sa kapurihan ng Panginoon. Say amen. Dapat pala sinabi doon, pakiclick po Ephesians 5 verse 8 to 16. As Christ shines on you, live as children of light. Make the most every part of it. Make the most, nagamitin mo ang lahat para magliwanag ka. Dahil ang Pasko, hindi nagliliwanag ang iyong sinusuot. Hello? Hindi yung nagniningning yung sinusuot mo. O ang ganda-ganda mo ngayon, ang ganda ng pagkakaayos ang kilay mo ngayon. Di ba? O ang ganda-ganda ng makeup mo talaga. Wala namang masama po. O ang ganda-ganda ng suot ng sapatos mo at gayon din ang outfit mo. Nagniningning, ikaw ang star of the night. But we Christian, ano ang magniningning? Karakter, pananalita, pagkilos. We must identify na tayo ay Kristiyano. Say amen. Ano laging tinatanong? Bagamat hindi ka kakilala, anong unang tinatanong sa iyo? Kapag na-identify ka na Christian? Sige, sino dito? Sino laging tinatanong na? Alam mo, iba ka. Ano reliyon mo? Tama ba? Na-identify ka, iba yung pagkilos mo. Say amen. Iba yung pananalita mo. Na iba ka sa takbo ng mundong ito. Sinabi doon, those are the dark days. Make good use of every opportunity you have. Bakit? Kapag Pasko, maraming Kristiyano ang pondido. Tama? Hello? Ba't hindi na nakapagsasalita? Maraming Kristiyano pondido. Anong unang-una? Kapag Pasko, marami ang dapat ang mga Kristiyano marunong tumanggi. Say amen. Marunong tumanggi. Walang Kristiyanong tanggiro. Hello? Walang Kristiyano. Basahin natin. Sige. Doon pa rin tayo sa konteksto. Ephesians 5. Sige po. Nandun pa rin ang konteksto. 15. Tingnan nyo Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Maging matalino kayo at huwag gayahin ang walang alam. 16.
Kung meron chance na gumawa ng mabuti, gawin niyong lahat ng yan. Kasi madami ang masasama sa panahon ngayon. 17, napakasakit na salita. 17 sa mababaw ho. Pinoy version po ito. 17. Huwag kayong magpakabobo. Alamin nyo yung mabuti kung ano ang gusto ng Panginoon na gawin nyo. 18. Huwag kayong Sige, kayong magbasa. Sisirain lang yan ang buhay nyo. Imbes malasing, dapat mapuno kayo. Imbes na malasing, mapuno kayo ng banal na espiritu. Uulitin ko ulit. Ang mga Kristiyano marunong hindi giro. Yung kulang pa yung shot mo, lakayan mo pa ng konti. Diba? Kristiyano ka. Pag na-identify ka as Christian, sa susunod ba, mag-aalok pa sila? Hindi na. Kristiyano kayo, hindi Christian yan. Ano yan? Iba na yan. Hindi pwede sa kanila, bawal sa kanya. At pangalawa, dapat magninning tayo lagi sa paligid natin. Na-viral ngayon, di ba? Ano na-viral ngayon? Mayroong tinatawag na standing parking reservation. Marami ngayon kasi wala kang pa-park. During that time na maraming mag-shopping, anong ginagawa ng iilan? Teka lang, reserve na ito. Di ba? Alam nyo, iniakma pa ng batas ngayon na tinatawag yung magkakaroon ng batas na kung sino man nahuli ay mapaparusahan ang standing parking reservation. Sabi ko, bakit naman unfair? Hello? Kasi sa parking lang eh. Kasi sa grocery, nakikita ko rin yan eh. Hello? Sino nag-grocery dito? Hindi pa naman natatapos yung grocery, pinapark na yung pushcart na. Ang haba ng pila, teka lang, technique. Di ba? Yung iba nakakatawa, bakit? Yung iba ginawa, sinong gumawa na yun? Taas ang kamay. Ako, tinaas ko na kamay ko. Sabi ng misis ko, ano ba yan? Pinamamadali mo ako mag-grocery. Wala pa yung tinatawag ang haba ng pila ang gagawin mo. Ang tawag doon, mga teknik ng mga magugulang. Di ba? Kailangang makitaan tayo bilang isang Kristiyano na maging sa mga batas na ini-implement sa grocery o sa establishment. Marunong tayong Mga mag-aasawa, magliwanag na katulad kay Kristo. Mga mag-aasawa nag-aaway tuwing Pasko. Say amen. Mag-asawang nag-aaway sa Pasko. Say amen. Yung mga asawang lalaki laging umiinit ang ulo. Oh, amen! Mga ako, amen! Bakit? Mamimili yung asawa mo, di ba? Pagkatapos bumili, titingnang maigi, sasabihin sa'yo, ano maganda? Ito o ito? Sabi ko, yan, ito. Hindi, ito talaga, totoo ba? Ano maganda? Ito o ito? Ito nga, maganda. Kanina mo pa yan nga. Ang gagawin, hindi bibilhin. Pagkatapos hindi bibilhin, iikot ulit, dadamputin ulit. Maganda ba talaga to? Paulit-ulit. Ano nangyayari? Ang mukha ng lalaki, mag-iiba. Sasabihin ng babae, malimit kung naririnig to. Sasabihin ng babae, kaya namang gusto ko na lang mag-isang mag-shopping o gusto ko na lang mag-grocery mag-isa. Gusto ko na lang tinatawag na mapunta sa mall mag-isa. Kaysa kasama ka, nakasimbangot ang mukha mo. At yun na, alam na ang susunod. Tama ba? Hello! Alam niyo kung anong ginagawa kong teknik? Minsan talaga naiinis ako eh. Ang ginagawa kong teknik, bumibilang ako ng mga nakasimangot na lalaki. Ayun, malamang nakasimangot din. Pinasasaya ko na lang ang aking Di ba? Magliwanag. A, it could be anticipate. Mag-adjust ka na. Anticipate. Magbaon ng pasensya. Magbaon ng self-control. Magbaon ng pagtitiis, mahaba ang traffic. Habaan na makita ang karakter ng Diyos sa atin. Say amen. Walang
Kristiyano sa CSF ang mapupundi. Say amen. Dapat kakitaan tayo ng karakter ni Kristo. Isa pa o, that we must enjoy Christmas. Sabi doon sa Ecclesiastes 3 verse 11 to 12, better to a people to be happy and enjoy as long as they live. 12, sinabi doon, at 13, sinabi doon, eat and drink and enjoy the fruit of the labor. This is the gift of our Lord. Say amen. Enjoy. Ang Christmas, sinabi, dala ito ay kagalakan. We must enjoy. Sabi mo, enjoy natin ang Christmas. Sabi mo, enjoy. Magsaya tayo. But, pakiclick po, enjoy. But do not suffer later. Sabi mo sa katabi mo, enjoy, but do not suffer later. Sige, sabi mo sa katabi mo ba, enjoy, but do not suffer later. Bakit? Tama. Sabi dun sa konteksto ng ni Pablo, pwede mong gawin ang lahat, pero hindi lahat ay kapaki-pakinabang. It is not beneficial. Pakiclick po. You can do, pwede, enjoy mo. Sinabi doon, enjoy. Ano pa? The fruit of the labor. 13 month. Tingnan mo yung katabi mo kung naka 13 month. Ano pala tandaan na naka 13 month? Sabi niya, tuwid na yung buhok. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo kung may bagong sapatos na. Enjoy. Enjoy mo yung 13 months sa bonus. Regalo yan ng Diyos. Amen. Pero anong sinabi? Sinabi ng Panginoon, enjoy but do not suffer later. Ine-encourage ko po kayo na umattend po sa aming tinatawag na yung equipping, yung blessed life. Ang dami talagang natutunan. Sabi doon, pag enjoy mo yung 13 month mo, ang una mong gagawin ay tithes. Tigis mo na tithes mo, 10% is the Lord, say amen. Sabi mo sa katabi mo, yung 13 month mo sa bonus mo, ano mo na yung tithes? 10%, alis mo na. And 90%, binigay ng Panginoon yan, and be a good steward. Maging mabuti kang katiwala. Yung 90%, binigay ni Lord yan para ka mag-enjoy. Ayaw ni Lord, tingnan mo, mag-suffer ka later. Bakit? Marami kapag tuwing tumatanggap, salamat anak, salamat sa McDo. Salamat. Maraming tumatanggap ng 13 month at bonus, ubos, biyaya, bukas. Mali, iba na ngayon. Bukas nga ngawa. Bakit? Alam nyo ba minsan, binigay na ng Lord yung breakthrough sa buhay mo. Say amen. Pero hindi tayo nagiging wise. Pakiclick. Enjoy, but be wise in your finances. Enjoy mo. Pero matalino ka. Anong gawin mo? Ang una mong gawin, bayaran mo ang obligasyon mo. Magbayad ka ng utang mo. Parang may dumangang anghel. Una, bayaran mo ang obligasyon mo. Dahil kapag bayad ang utang mo, nalalaya ka. Hindi ka nagiging alipin ng utang. At ayaw ni Lord na alipin ka ng utang. Say amen. Bayaran mo yung obligasyon mo. Meron kang mga obligasyon, unti mong bayaran. Masarap ang taong wala, masarap. Ito po ay sa biyaya ng Panginoon. Nung kami ay nagpapagawa ng bahay at lupa, nakautang kami 100,000. At tinestimony ko yun. Tell good steward, wala kaming biniling bago. Walang bagong damit, bagong sapatos, pantalon, pati brief mo lang nga rin bago eh. Para bayaran lang namin ang aming obligasyon. Kasi yun ang pinag-pray namin, Lord. Gusto naming lumaya sa utang. At hindi kami nagja-Jollibee, hindi kami nagmamakdo.
KJ ba kami? Hindi. Meron kaming obligasyon. Meron kaming responsibilidad. At gusto namin makalaya. Gusto namin maka-breakthrough. At sabi ni Lord, gusto ko ng breakthrough. Then, be wise in decision on your finances. Ano pa ba? Di ba? Napakasarap. Yung hindi ka agad na sinisingil dahil sa yung upa, kung meron nangungupahan dito. Advance ko muna yung aking tinatawag na upa dahil naka-bonus naman ako. 3 months advance. Wow. May binabayaran kang motor, i-advance mo na. Di ba napakasarap ng wala kang, teka lang, advance naman ako. Bigyan tayo ng wisdom ni Lord. We can make simple in Christmas. Simple yung handa. Yung handang simple at yung handang magarbo, masasarap. Kapag kinain mo yung simpleng handa, mabubusog ka? Yung handang magarbo, mabubusog ka? Ang tanong ko, parehas di ba sila? Be wise on your finances. Enjoy! Enjoy the food. Eat and drink. But do not suffer later. Sabi nga natin, do not suffer later. Sino dito ang may ubo? Ako may ubo ako. Di ba? Gumaling na ako sa biyaya ng Panginoon ng last week. Dahil kami nagtuturo ng mga bata, may mga tirang candy. Inupakan namin ng candy. Yung mag-asawa ko, inupakan din yung candy. Parehas din kami inuubo pa rin. Di ba? Kung marunong lang mag-control at magdisiplina, alam mo katwiran ng mga Kristiyano, no? Iinom naman ako ng maraming tubig. Tumating nga ng Pasko, inuubo. Nakita mo leche plan? Ube. Nakita mo tinatawag na buko salad? Iinom naman ako maraming tubig. Ipapapray ko naman to by Jesus' name. Maging daluyan ng kagalingan. Di ba? Kaya nga, kung gusto nating makalaya, magkaroon tayo ng self-control. Be wise with your health. Maraming matatabang pagkain. Maraming lechon. Sino dito may merong maintenance? Iinom naman ako ng maintenance eh. Pwede naman maging moderate. Pwede naman. Wala akong sinabi. Kung mong gusto mo, kumain ka ng 1 kilong lechon. Wala yun. Pabibigyan ka ni Lord. But do not suffer. Pagbibigyan ka ni Lord, kumain ng mga bawal. Sige, pero but do not suffer later. And enjoy your time. Mga manggagawa sa amen, napasok sa amen. Ang isa ang ginagawa ko, tuwan-tuwa ko kapag merong holiday. Binibilang ko ang araw ng walang pasok. Sabi ng misis ko, yan, bilangin mo yung araw mo ng pasok. Pag wala ka ng trabaho, talagang wala ka ng pasok. Di ba? Ilang days ang bakasyon? 6 na araw. 29 Sunday, 28 yata Saturday, 29 Sunday, at 30 holiday, Rizal Day 31, holiday 1, holiday 2, holiday. Tinan mo, alam na alam ko. Bakit? Ako na-enjoy ko. Kasi gift ng Lord yan. At kapag ikaw ay nag-live, liba mo na ito. O yan, technical. 26 saka 27. 26, 25, holiday, 26, 27. Ilan ang araw ang bakasyon mo? Siyam! Tayo pagbalik sa trabaho, sabi, pambihira naman, siyam ng araw na ako bitin pa rin ako. Bitin pa rin yung bakasyon ko. Ano ba naman yan? Parang kulang ang araw. Hello, mga manggagawang laging nagsasabi ng gano'n, say amen. Bakit? Hindi wise sa pag-handle ng time. Lahat ng Christmas party sinalihan. Christmas party sa kanto, sa kabilang kanto. Christmas party ng gwardiya. Christmas party doon. Ano nangyari? Very exhausted. Ano nangyari? Sobrang pagod. Alam nyo, that time na kung binigyan kayo ni Lord, yung bang papahinga mo, katawan mo, ako gusto ko yun. Yung bang 6 na oras kang natulog at dahil sa bakasyon, meron kang 8 oras sa tulog, minsan 10 oras, okay yun. I-enjoy. Bigay ni Lord yun. Say amen. Nare-restore ang iyong isipan, nare-restore ang iyong katawan. Ito yung mga oras na kung saan pwede ka maging productive. Yung lababo mong tumutulo, anong gawin mo?
Yung mga tinatawag na mga wall mo na medyo may stain, kiskisin mo, pintahan mo. And you can see, very productive yung time na binigay sa iyo ng Panginoon. Enjoy, but do not suffer. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Pangalawa, Pang-apat ay spread kindness. Dahil ang tinatawag na Pasko ay picture ng kagandahang loob ng Panginoon at kabutihan. Efeso 4 verse 32, Ephesians 4 verse 32, be kind and compassion to one another. Forgive each other as Christ forgave you. Naalala ko tuloy yung pastor. Nakita ko yun sa Facebook. Sabi, 2 klase laro ng taong meron sa mundo. At 2 klase rin ng Kristiyano. Mari. Yung binigay ang pastor ay represent ng si Lord. Yung pastor maraming candy. Yung isang ditong sa kanyang kanay, binigyan. Ano response? Kung ikaw bibigyan ng candy, ng blessing, anong response mo? Nakangiti. Siyempre naman. Yung ba ang bibigay sa iyo candy, halimbawa ay tinatawag na yung KitKat o kaya di ba? Hindi yung Chocobot. Alala ko na naman ng misis ko. Di ba? Bibigay sa iyo yung KitKat. Oh. Tapos yung pangalawa, binigyan din ng candy. Tuwang-tuwa rin. Yung isa, sabi ng isa, marami pa yung candy niyan. Pahingi pa. Binigyan ulit ng candy. Sabi niya, hindi, madami pa. Pahingi pa. Binigyan siya ng candy at hindi niya na mahawakan lubos ang candy niyon. Yung pangalawang binigyan ng candy, binigyan ulit ng candy at anong ginawa ng pangalawa? Ibinahagi niya sa iba. Nung pagbahagi niya sa iba, ngumiti yung isa. At nung ibinahagi niya sa marami, marami ang ngumingiti. Spread kindness. Magpadama ng kabutihan. Tuwang-tuwa ako sa children ministry. Bakit? Pakiclick po. They are very appreciative. Bigyan mo sila ng tinatawag na na art of works, yung mga crafts. Tingnan niyo yung ngiti ng mga bata. O, di ba? Tapos yung isa, bigyan mo ng lollipop lang. Grabe yung ngiti. Sabi ko sa inaanak ko kahapon, nagdalawa ko Sabi ko, inaanak, ikaw ay nandun sa preaching ni Ninong. Sabi ng inaanak ko, Ninong, gwapo ba ako dun sa picture? Sabi ko, oo naman. Tingnan mo ka ako. Ayun yung inaanak ko, nandun yung inaanak ko, di ba? Magbigay tayo ng ngiti. Mag-spread tayo ng kindness, sinabi doon. Be kind and compassionate. Mag-spread tayo ng love. Kapag tayo ay nag-spread, we are channel of God's blessing. Sabihin mo sa sarili mo, huwag kang maging madamot. Walang Kristiyanong madamot. Wala talaga, si amen. Pinagpala tayo, matuto tayong magbigay. Meron kami tinatawag na kumakatok kami sa mga puso ng mga kapatid natin. Children, youth, makikoordinate na lang ako kay Ate Kat, kay Ate Maria, at ganyan kay Ate Carla. Maging bahagi tayo ng At hindi lamang, sinabi doon, forgive one another. Kapag nagpatawad ka, nagiging mabait ka sa sarili mo. Say amen. Maraming reunion ngayon. Sino dito ang mayroon nakatampuhan ng mga kamag-anak? Say amen. Pag nagkakatampuhan magkakaanak, kilala mo na agad. Bakit? Ang leeg parang stiff neck. Di ba? Dadaan ka. Tama? Ito ay panahon. Ang basihan ng pagpapatawad ng Diyos, marunong kang magpatawad. Ang Pasko ay tinatawag na larawan ng pagpapatawad ng Diyos sa tao. Mag-reconcile. Antindi ng ginawa niya sa akin. Kung alam mo lamang, ang tanong ko nga sa inyo, antindi rin ba na ginawa niyo kay Lord? Oo! Ako antindi, paulit-ulit ang kasalanan ko. May mga kasalanan pa rin ako nagagawa. Pero pinatawad ba tayo ng Panginoon? Yes! Matutong magpatawad. Mag-reconcile. Yung mga
hindi na kayo ngitian mo na lang. Kanina ako, ngumiti na ako eh. Ngumitian ko, di ba? Mayroon kaming hindi nagkakaintindihan, pero sabi ko, kung palalagpasin ko ang bagay, sino ang lugi? Siya? Hindi, ako. Sasayang ang araw ko. Nasasayang ang panahon. Yung bang ang mga Pilipino parang madrama lagi, no? Yung bang kung saan kahuli na yung buhay mo, pinapatawad na kita sa iyong mga nagawa. Diba? Huwag mo nga yan, ay kamatay mo pa bago ka magpatawad. Hanggang nabubuhay, matuto kang magpatawad. Ang Pasko ay larawan ng pagpapatawad. Matuto tayo magpatawad. Be kind, spread kindness. Sabi natin, spread kindness. Sino dito? Alam nyo, kapag araw ng Pasko, marami ang nakasimangot talaga. Sino dito yung marunong ngumiti? Tingnan nga natin ang ngiti natin. Ako, ngumiti. May bunging na ako, nangingiti ba rin ako? Di ba, no? Pag may ngumingiti sa yung tao, di ba? Pag ikaw ay pagod na pagod, ano nangyayari? Gumagaan ang pakiramdam mo. Kaya yung inaanak ko ngumiti sa akin Sabi ko, pakiramdam ko, mamamas ko na agad to. Okay lang. Di ba? Ang mga inaanak ko nakangiti na. Ginong. Lalong-lalo na ngayon. Spread kindness. Sino dito yung may marami nangangaroling? Nangangaroling na bahay. Sabi ko, wag tayong lagi yung sisigaw, patawad! Ang aga pa! 16 na kayo bumalik! Tama ba? Oo, tama! Di ba? Yung bang, sabi ko kapag araw ng Pasko, lagi kami ni Carla, nag-ano kami ng candy. Sabi ko nga doon sa katabi kong kaibigan ko, saan ba nakakabili ng tira-tirang candy? Bakit? Para yung kapag halimbawa minamas ko sa amin, yung halimbawa ng Arolin, bibigyan ko ng tira-tira. Malamang ilang araw hindi babalik. Di ba? Sa sobrang tigas. Sasabihin, nako, tira-tira na naman ang bibigay natin sa akin ito. Di ba? O, hanapan natin ng tira-tira. O yan, meron na kayong be wise. Di ba? Spread kindness. Yung halimbawa na tinatawag na kapag marami. Sino dito na mamasahe? Ngayon, wala nang nagpapaupo ng mga matatanda. Babaeng, nakikita ko. Sabi ko, wala nang gentleman ngayon. Diba? Ate, kayo na po ang umupo. Ako na po ang tatayo. Spread sa maliit na bagay. Maraming basura. Tapon dito, tapon doon. Bumili ng tinatang, mag-spread. Likumin nyo yung basura nyo. Itapon sa tamang kabutihan ba yon? Amen! Magpakita ng kabutihan kahit saan man kayo naroon. Ano po ba? Pangangamusta sa mga OFW. Diba? May mga OFW tayo. Magandang umaga po. Dalawin ang may sakit. Dalawin ang mga kaibigan. Buhatin ang mga merong nabibigatang dalahin. You spread kindness and love. Panglima, testify Jesus. Sa Luke 2, verse 10 to 11, yan sinabi ng anghel sa mga pastol. Isang magandang balita, bibigyan kayo ng tinatawag na kagalakan, isisilang, ang hari ng mga hari at walang iba kundi si Kristo. Mabuting balita. Testify Jesus. Christmas is a season. Pwedeng maging daan to share Christ sa mga inaanak, sa mga kamag-anak, kapitbahay, kaibigan, co-worker, ibahagi si Kristo. Ang heart ng Panginoon, yung mga lahat ng tao ay magkaroon ng relasyon sa Kanya. Say amen. Oportunidad na yun di ba, no? Hello, say amen. Oportunidad. Lahat ng pagkakataon, hindi aksidente. Tandaan nyo yan, walang aksidente sa Lord. Kung minsan, nilalagay ka sa lugar na yun, sitwasyon na yun, para ipangaral si Kristo. Noong last week po,
Kami po ay pumunta sa Dasma, sa Litran Dasma. Oo, ang shortcut pala, madalapit na pala. Kaya mo na ang sa Litran Dasma, kala ko 1 oras. Kaya palang tahakin ng 30 to 35 minutes. Dadaan ka lang doon sa open canal. Yung nga lang, parang tinatawag na dumaan ka sa tinatawag na yung parang bangin. Kasi pag ganun, may ilog. Tapos pagkatapos, sabi ni Carla, ay na naman, bababa na naman ako nito, tapos patarik naman akong shortcut doon. Hindi naka-shortcut naman kami, di ba? Pagpunta namin sa Dasmariñas, kasi meron kaming iniayos sa St. Peter. Nag-ano kasi kami, biyaya ng Panginoon, nag-i-invest po kami sa St. Peter. Ang pagkuha namin, yung cash transaction ko, ay nagkwento. Totoo talaga, mahilig ako makipagkwento po talaga. Yan ang isa sa mga karakter ko. Gusto ko yung inaalam yung kasama ko, kwento. At ang kwento niya ay purong malulungkot sa buhay niya. Siya po ay single mother, then may 2 siyang anak. Then, hindi lang yun, nagkaroon siya ng problema sa kanyang kalusugan. At naitanong niya yung real estate. Sabi ko ako, real estate din ako nagtatrabaho. At naghulog siya for amounting 300,000. Sabi ko, ilang taon ka na ba naghulog? Mahigit 3 taon. Sabi ko, pwede mo yan ma-refund. Kasi masedalo. Masedalo is, tinatawag na 2 years kang naghulog. Pwede kang mag-refund ng 50%. Ayon yan sa batas, covered yan. Sabi ko, meron ka ba bang mga resibo? Niliko mo ba? Kontrata mo? Wala. Sabi ko, habulin mo yun. Ang gawin mo, kumuha ka ng mga tinatawag na magpapatunay na ikaw ang naghulog. Then after niyang ikwento yung buhay niya, kinuwento ko ang buhay ko sa kanya. Hindi ko kinuha yung Facebook. Bisan, babae po yung kausap ko. Kinuwento ko yung buhay ko sa kanya. Alam mo baka ako, dumaan din ako sa pagsubok. Dumaan ako sa hirap. Kinuwento ko sa kanya na nagtatrabaho ako, nag-a-apply ako ng trabaho sa Maynila. Ang baon ko, candy lang. Madami akong candy. At malimit ho, ang kinakain ko sa tanghali ay maliit na hopyang bilog. At dumating sa punto ko na nag-apply ako sa Maynila, pagkita ko pala, napasobra pala ang bili ko sa candy sa hopya. At malimit ako magdala ng tubig kasi para at least kahit paano mapuno lang yung tinatawag na tiyan mabusog. Pagkita ko ho, doon sa tinatawag na kulang yung pera. Sabi ko, at the moment na kulang, nabahala ako. Pero ang ginawa ko, nanalangin ako. Noong time yun, hindi ako mananalangin po talaga. Bihira ako mag-pray. Bago-bago po akong Kristyano. Pero nung nag-pray ako, abot-abot ang panalangin ko. Ayaw ko mapahiya sa driver. Nung ang tinatawag na malapit na akong bababa, sinabi ko na po sa inyo, nakakita po ako ng pera sa talampakan ko. Maiyak-iyak po ako, nagpupuri sa Panginoon, tuwan-tuwa ako. Sinabi ko sa kanya, maaari nakakaranas ka ng hirap ngayon, ngunit ang panalangin, merong magagawa ang Diyos. Hindi po natapos ang kwento, makwento po talaga ako. Kinuwento ko rin sa kanya na ako ay nabalian ng buto. At nung nabalian ako ng buto, nakunan si Carla. At nung nakunan si Carla, nagkanda, utang-utang kami ng marami. At na-overcome mo namin yan, sabi niya, may tumulong ba sa inyong mga tao? Yes, may mga tumulong sa amin, mga malapit sa amin, mga magulang namin, kapatid namin. Pero yung mga ibang tao, dinusta pa kami, nararapat lang sa kanilang mangyari yan. Pero ang higit na tumulong sa akin, walang iba kundi si Kristo. Sinabi ko sa kanya na yung mga problema mo, minsan yan ang paraan para lalo kang lumapit sa Panginoon. At sinabi ko sa kanya, ikaw magulang, single mother, di ba mahal mo ang anak mo? Sabi niya, oo, mahal na mahal ko. Ginagawa ko lubos sa kanya. Gayon din ang Diyos. Ang Diyos ay magulang. Sinabi ko magulang. Paano? Diyos Ama, Diyos Anak. Iyan ang tinuro, magulang. At ang magulang gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Yung pagmamahal ng magulang, napakalaki. At napakalaki ng pagmamahal ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang mismong anak, buktong na anak para sa iyo, kako. For the, sum up, umiiyak po siya. Sabi ko, sige, ipag-pray kita. Bumalis kami ng office, doon kami sa baba ng office. Pinag-pray ko po siya at tumanggap po siya sa Panginoon. Galak na galak yung puso ko. Bakit?
Dahil hindi lamang kami pumunta para doon lamang sa transaction. Pumunta kami dahil ginamit kami ni Lord upang ibahagi ang pinakamagandang regalong maaaring matanggap. Ang pinakamagandang kabutihan na maaaring iparanas, kundi ang sabihin si Kristo sa buhay mo. Say amen! Amen! Palakpakan lang sa Panginoon. Hindi naman ako katulad ni brother, ni pastor, ni bishop, ang galing magsalita at marami siyang cross verses at sa ulado niya, hindi mo kailangan ng maraming verses. Yung naranasan mong himala sa Panginoon, yung naranasan mong kabutihan, yung naranasan mong pag-ibig, anong gagawin mo? Ikwento mo lang. Responsibilidad mo bang magkumilos? Hindi mo responsibilidad. Ang Holy Spirit ang may responsibilidad para magbukas sa kanilang puso. Ang kailangan mo, ikwento mo lang. Sabi mo sa kati mo, ikwento mo si Kristo. Pagkakataon na. Tingnan niyo yung ako nung nag-aayos ng bangko, natutuwa ako sa Panginoon. Wala mo, hindi aksidente na meron tayong 115 chairs. Nagkamali pa nga ako, kala ko 140 lang. I think 150 yan, pagkakalam ko. 115 church, 115 kaluluwa na sasamba sa Panginoon. Say amen? Gusto ba natin yon? Say amen? Ang tanong, kinukwento ba natin si Kristo sa buhay natin? Ikwento mo. Ikwento mo. Huwag kang madamot. Huwag mong sariling. Ikwento mo si Kristo. Ilapit mo sa Panginoon ang kamag-anak mo, invite mo. Maraming pagkakataon para ikwento si Kristo. Ito po ay sa kapurihan ng Panginoon. Noong last, nag-chat sa akin yung batang tinuturuan namin. Ngayon ay may mga anak na siya. At sabi ng batang namin tinuturuan, si Ate Pati, Kuya Andrew, kailan ka dadalaw ulit dito sa Bacoor? Sabi ko, busy kasi sa trabaho. Kasi hinahanap ka ni Mami. Wala kasing katulad na ginagawa ninyo, walang nag-share ng gospel sa mga bata at kabataan. Tingnan mo yung kauhawan. Yung bang magdadala ka ng solusyon sa problema at gagamitin ka ni Lord? Di ba? Yung mga pagpapawi ng lungkot at magbibigay ng pag-asa at gagamitin ka ni Lord? Uulitin ko. Ito yung pagkakataon to testify Jesus. Anong pwede mong iregalo kay Lord? Pinakamagandang kaluluwa sa paanan niya. Ikwento natin. And last, it is a hopeful heart. Hebrews 10 verse 23 at Psalm 146 verse 5. Binasa ko, lagi akong nagtatanong, binasa ko yung sa Luke. Sino yung unang binigyan ng mabuting balita ng anghel? Ang mga pastol. Tinanong ko, bakit hindi sa hari? Bakit hindi sa tinatawag na noble person? O bakit sa tinatawag na yung meron sana, bakit pastol pa? Tandaan ho natin, 700, sabi ko divide na sa 8, almost 9 to 10 generation, salin-salin lahi, pero marami pa rin ang umaasa sa pangako ng Diyos. Pinaniniwalaan ko na ang mga tinatawag na pastol na ito ay mananampalataya ni Kristo. Say amen. After na marinig nila yung salita, they respond, pumunta sila sa Bethlehem, walang alinlangan. Sinabi doon, di ba, isisilang na tinatawag ang magbibigay ng kagalakan. Si Kristo nakabalot, ito pala tandaan. Walang nagsabi ng pastol na, it's a prank. 700 years hindi nagsalita ang Diyos. But the thing, nung dumating yon, nagsalita ang anghel at sinabing isisilang si Kristo at the moment na nagsalita, sino ba ang Diyos? Kasi representative lang ang angel Tama ba ako? Ang Diyos ang nagsasalita. At the moment na nagsalita ang Diyos, pinaniwalaan nila. Napakaganda ng Hebrews 10 verse 23. Hebrews 10 verse 23. Hindi sinabi doon ng Diyos, panghawakan ninyo.
Sige, anong version dyan? Sa inyo, sa Tagalog. 10:23. Sige, basahin nyo. Anong version? Panghawakan? Hindi. Panghawakan. Sa other translation, dito sa akin, hindi nyo lang hahawakan, kakapitan ninyo ang pag-asang sinasabi natin na nasa atin. Hello? Kinapitan ng mga pastol ang salita ng Diyos, ang pag-asang pinanghahawakan nila, yung propesiya. Tanungin nga natin ang ating mga sarili. Ano yung pag-asa na pinanghahawakan natin na salita ng Diyos, na pinanghahawakan natin sa ating buhay? Mixed emotion. Pagdating ng year 2025, it is a emotion of nag-aalala, natatakot. Hindi mo kasi alam eh. Pero yung salita ng Diyos na iyong pinanghahawakan, sino dito ang tinatawag na promises si Lord na pinanghahawakan niya? That my God shall supply all my needs. Amen! Malakas! Amen! Habang tinitingnan ko yung mga anak ko, sabi ko ang aking anak sa biyaya ng Panginoon ay nakatapos na. Yung isa pa, grade ano po lang siya, tinatawag na grade 7. That our God may mabuting plano, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Sinasabi ko, Lord, ang aking anak ay may magandang future. Pinanghahawakan ko. Ano pa bang pinanghahawakan ko? Ang lahat ng mga challenges na harapin mo, you will overcome. But my God is an overcomer. At ako ay mananagumpay, matatagtugon ko dahil sa Kanya. Say amen. Na ang aking Diyos, sinabi doon sa Isaiah, na siya ang aking tulong, ililigtas niya ako at tutulungan sa araw ng pinanghahawakan ko iyon. Anong pangakong pinanghahawakan? Ano ang sitwasyon mo ngayon? May mga kapatiran tayo dito, may mga karamdaman. Sa latay at sugat ng Panginoon, anumang karamdaman ay pinagaling. Pinanghahawakan ba natin yun? Na ang buhay ko ay hindi mananatiling malungkot. Say amen. John 10:10. Binigyan ng Diyos ang buhay na ganap at kasi. Hindi pa natatapos yung verse. Hello, say amen. Binigyan natin yung Hebreo 10:23. Na sino mang umahawak sa pangako ng Diyos. Sige. Ano sasabi? Umasa kayong tutuparin ng Diyos ang pinangako niya sa atin. Nangungusap ang Diyos ngayon. Ang sabi doon, ikaw na umahawak sa pangako ng Diyos, ang sabi, umasa kayong tutuparin ng Diyos ang pinangako niya sa atin. For long years, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Hindi sinungaling ang Diyos. Nagsasabi siya ng to, at gagawin niya iyon. Anong gagawin mo? Ang umasa at magtiwala lamang sa Kanya. Buong puso at buong buhay. Say amen. Bakit? For hopeful heart is a home of miracle. Tingnan nyo yung pastol naniwala at nung sila'y pumunta doon sa Bethlehem, they see the wonders, they experience the wonders, amazing works of the Lord. For those who believe, they will see. Say amen. Kailangan mo lang magtiwala, buong puso, umasa sa Panginoon. Bakit? Sinabi doon sa Psalm 146 verse 5, Blessed are those who have help of the God of Jacob. Blessed are those who have hope in the Lord. Mapalad ang mga umaasa sa Panginoon. Tinanong ko ito, bakit piniprepare ni Lord yung heart natin? Anong sinabi?
Pakiclick po doon. Pabalik po ulit. Oh, wala. Sige, tingnan nga natin kung sino nakinig. How to prepare our hearts in Christmas. H. Have I, hopeful? Hopeful, E. Anong gagawin? Enjoy. A. Act as children of light. R. Reflect God's goodness. T. S. Spread kindness. Inihanda ng Diyos yung puso't isipan natin. Bakit? Kapag inihanda natin ang ating puso sa Panginoon, pakibalik po, we are ready to receive blessings? No! Not just the blessings. Lakas natin. We are ready to receive God's with belief, with confidence in the Lord. Sabi natin, we are ready to receive God's supernatural blessing, favor, and breakthrough as we prepare our hearts in the Lord. Lahat po ng kapurihan, tanging sa Diyos lamang at wala ng iba. Palakpak ng malakas sa Panginoon.